Kung sakaling ipostpone ang nalalapit na November 2, 2026 Barangay at Sangguniang Kabataan election, 8 billion ang mawawaldas. 8 billion ang masasayang sa kaban ng bayan. Iyan po ang ating tutunghayan ngayon sa Bilyonaryo News Channel. Hello, good morning, good morning. Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapobre. Welcome back sa ating munting channel, Cap John Official. Araw ngayon ng Huwebes at pizza 13 na sa buwan ng Agosto mga kapobre. Panibagong araw, panibagong biyaya, panibagong pag-asa, panibagong lakas, and of course, panibagong vlog. For today's vlog, update na naman sa barangay at sangguniang kabataan election mga kapobre. So sa kabila ng nagsulputang panukalang batas na pagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan election sa Kongreso at sa Senado po, mayroon po ngayong nakabinbin na 6 na panukalang batas sa Kongreso at 2 panukalang batas naman sa Senado mga kapobre, at lahat yan puro pagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon na magaganap ngayong November 2, 2026. At isa lang po ang kanilang layunin, isa lang po ang kanilang explanatory note, at yun po ay ang makatipid ang gobyerno. Malaking tipid daw sa gobyerno pag ipospon ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Sabi ni Congressman Sandro Marcos, 25 to 30 million daw ang matitipid ng gobyerno pag ipospon ang BSKE 2026. Mga kapobre, yan po ay pinabulaanan ng COMELEC at hayagan po nilang sinabi na hindi po makakatipid ang gobyerno. Subalit pag pinospon ang BSKE 2026, panigurado at pagsisiguro ng COMELEC, dagdag gastos na naman. At sa makatuwid, hindi po makatipid dahil hihingi na naman daw sila ng panibagong 3 billion para sa voters registration mga kapobre. At ang masaklap pa dito mga kapobre ay yung 8 billion na ginastos na ng Commission on Election ngayon para sa BSKE 2026 ay posible daw masayang at mawaldas ng walang silbi. At yan po ang ating panuurin ngayon. Ito po ang latest news sa Bilyonaryo News Channel. Panoorin natin to mga kapobre. Here we go. 8 bilyong piso raw ang mawawaldas kung ipagpapaliban na naman ang barangay at SK elections ayon sa COMELEC. Ang detalye sa agenda report ni Ched Gatchalian. Ilang panukala na ang nakahain ngayon sa Kongreso para muling ipagpaliban ng barangay at SK elections o BSKE na nakatakda sa November 2. May House Bill na tinutulak mapospon ito sa huling Lunes ng May 2027 at may mga panukala rin na nais itong iurong sa huling Lunes ng November 2028. Ilan sa mga binanggit na rason ng mga mambabatas na nag-file ay ang epekto ng tensyon sa Middle East sa presyo ng langis at ilang sakuna na dumaan sa bansa.
Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, bilyones nang nagagastos para sa BSKE, kaya tsak na may masasayang kung muli ito mauunsyami. Ang COMELEC nakagastos na po kami ng 8 billion. 19 billion po more or less ang ating budget sa barangay and SK elections at may natitira na lang po kaming 11 billion. Yung 9 billion dyan pang honoraria ng mga guro, 1 billion parang pang training ng 1 milyon na guro sa buong Pilipinas at yung 1 billion ay pang deployment at mobilization expenses naman ng ating para sa election. Ito rin daw ang ipapaliwanag ni Garcia sa magiging pagdinig bukas sa mga panukala tungkol sa itinutulak na postponement ng BSKE. Kung mauurong muli ang eleksyon, tiyak na madaragdagan daw ang mga botante at ang kakailanganing budget. Pag nadagdagan ang bilang ng botante, dadagdagan bilang ng presinto, dadagdagan bilang ng mga guro, dadagdagan bilang ng mga eleksyon paraphernalia, may dagdag na gastos po. Hindi po bababa ng 3 bilyon ang gastos natin sa eleksyon. Ipapahayag namin, this early, sasabihin namin, handang-handa ang COMELEC sa pagkakaroon ng halalan para sa November 2. O yan, anong masasabi nyo dyan? Saan ang sinasabi nyong makakatipid? Saan mapunta yung 8 billion na ginastos ng COMELEC? Masasayang lang. At mismo si COMELEC Chairman George Erwin Garcia aminado na may masasayang. Lalo na po pag sa 2028 na ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon dahil mayroon daw mga kagamitan na 1 year lang ang expiration. Halimbawa sa mga ballpen, sa mga indelible ink. At mantakin nyo mga kapobre, hindi po basta-basta ang gastos niyan. Dahil buong Pilipinas po, lahat ng barangay po ay mayroong ballpen at mga indelible ink na inallocate ng COMELEC. So billion-billion po ang gasto niyan. At yan po sabi ng COMELEC, paniguradong masayang lang dahil mag-expire yan 1 taon lang. So 2026 pa ngayon, 2028 ang kanilang panukalang batas na i-postpone. So 2 taon. Sa makatuwid, expire na po yung mga ballpen at yung mga indelible ink na gagamitin. So, malaking kawalan, malaking pagwawalda sa pira ng kaban ng bayan mga kapobre. Dagdag pa ng COMELEC mga kapobre, ang lahat ng baluta po ay naka-imprinta na at ang pizza na nakalagay doon sa eleksyon ay November 2, 2026. So bakit pa? Sa ano pang dahilan? Bakit pa ipopostpone? Gayong ready na po ang COMELEC. COMELEC po ang nangangasiwa at namamahala pag may halalan. Ang COMELEC mismo nagsabi na sila po ay handang-handa na po. So bakit pa i-postpone ito? Mga kapobre, kailangan din siguro natin mga ordinaryong Pilipino, ordinaryong mamamayan makikilahok dito. Ipahayag natin dito sa social media ang ating pagtutol na i-postpone ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Mayroon na pong umiiral na batas ngayon. Mayroon pong nangingibabaw na batas ngayon at ito po ay ang Republic Act 12232 kung saan yung December 2025 barangay at sangguniang kabataan eleksyon pinospone dahil finifix ang termino from 3 years to 4 years. At ito po ay mag-umpisa na ipatupad pagkatapos ng November 2, 2026 barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So dapat po tapusin muna itong November 2, 2026 barangay at sangguniang kabataan eleksyon para ma-implement at maipatupad ng maayos itong 4 years term na kasalukuyang batas under Republic Act 12232. Napakalaking kalukuhan naman po na hindi pa nga naipatupad itong 4 years ay gagawin na namang 5 years. Naku po, ipatupad muna natin itong 4 years at pag hindi epektibo, yun, saka na lang gagawa ng panibagong batas.
Pero as of now, kailangan mo nang i-implement itong 4 years at yan po ay pagkatapos ng November 2, 2026 Barangay at Sangguniang Kabataan eleksyon. So mga kapobre, malinaw na malinaw po na yung rason nila na i-postpone ang Barangay at Sangguniang Kabataan eleksyon ay para makatipid. Diyan po ay walang katotohanan. Dahil mismo na po ang COMELEC nagsabi na hindi po makakatipid ang gobyerno pag i-postpone ang BSKE 2026 bagkos dadagdag pa ng gastusin dahil dadagdag daw ang botante, dadagdag ang mga presento, dadagdag ang mga guro na magsilbing Board of Election Inspector. Sa makatwid, dadagdag ng malaking gastos pag i-postpone. So, bakit pa i-postpone? Mga kababayan, kailangan natin gumawa ng hakbang. Kailangan natin tutulan ang pagpo-postpone ng Barangay at Sangguniang Kabataan eleksyon at dapat na po itong ituloy sa November 2, 2026. This is your Cap John Official. Please support, please subscribe. Bye-bye and God bless us all. See you sa next video mga kapobre. Bye-bye. Love you all.